pupuri sa poon, sa langit habang panahon. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Abag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes para sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Atin pong ipinagdiriwang ang kapisahan ni Apostol San Mateo na siya mismong nagsulat ng ating pong ipinahayag na Ebanghelyo. May 4 na manunulat, no, at isa itong si San Mateo na isulat niya ang karanasan at mga kwento tungkol sa mga ginawa ni Jesus, lalo tigit ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. Si San Mateo, sa base sa ating narinig na Ebanghelyo, ay isang tax collector o maniningil ng buwis. Para sa mga Hudyo, ang kanyang trabaho ay makasalanan. Kaya siya itinuring na makasalanan, isang publikano at makasalanan dahil ang pagsingil ng buwis, di ko alam kung naging kalakaran na, no, na kapag sumisingil ng buwis ay kumukupit, no, para sa mga Hudyo, kumukupit. At pangalawa, ito ay isang pagtatraidor sa kanilang bayan dahil ang pagsingil ng buwis ay para sa gobyerno ng Romano. So hindi para sa kanilang mga Hudyo, kundi para sa Romano. Kumbaga ito ay pagpataw, no, ng buwis para sa mga Hudyo. Dahil nga sila ay nasakop noon, no, o nasasakupan ng imperyo ng Romano. Kaya sa ayaw at sa gusto nila, kailangan nilang magbayad ng buwis. At si Mateo ay mismong nangungulekta sa kanyang kapwa Hudyo. So Hudyo din si Mateo. Kaya ito yung naging pagtingin at paghatol ng mga Hudyo sa kanya. Nagtatrabaho ka sa Romano, ibig sabihin, traidor ka. Dinadagdagan mo, kinukupitan mo ang buhay. Hindi ko alam kung totoong nangungupit, no? Kasi nga, trabaho niya ang maningil ng buwis. So, pahirap yon kapag sinabi ng imperyo o ng gobyerno ng Romano na, dagdagan ang buwis, no, sisingilin sa mga tao. So, siyempre, no, minsan hindi naman na naipapaliwanag. So, ang tingin ng mga tao, siya lang ang nagdidesisyon.
Kaya nagiging pahirap yon para sa ilang mga Hudyo. Kaya ganun na yung naging buhay ni Mateo. So, itinuring na makasalanan. Dahil dito, wala nang gustong sumama sa kanya, walang gustong makipag-associate sa kanya, kasi ayaw nilang mapabilang din na makasalanan. So, kapwa niya mga maniningil ng buwis, kapwa niya mga itinuring na publikano, ang kanya pong nakakasalamuha. Pero dito po ipinakita ni Jesus na kahit ano pa ang tingin ng tao sa kanya, ay meron pa ring magagawa si Mateo para sa paghahanda o sa simbahan na kanya pong itinatag. Isa si San Mateo sa nakita ni Jesus na magiging matibay na pundasyon ng pananampalataya ng simbahan o iglesia na kanyang itinatag. So, anong pwede nating matutunan dito? Si Jesus ay nagpakita ng habag at ito rin yung gusto niyang makita natin sa mga tao. Minsan tayo rin naman mismo ang nagtutulak sa tao na hindi magbago. Tayo rin naman ang nagtutulak sa kanya na manatili na sa isang buhay na hindi kaaya-aya o hindi nakakabuti talaga. Dahil minsan tinutulak talaga natin. Hinuhusgahan na natin nang hindi natin nalalaman pa kung ano ang pinanggagalingan, ano ang background, kung bakit niya nagawa yon. Pero dahil nga pinagsiksikan na natin sa kanyang isipan na masama ka, makasalanan ka, hindi ka na magbabago, ganyan ka na. So, yung psychic naman ng tao, okay, ganyan na ako, sige. So, tinanggap niya na. Pero dito, ang paanyaya sa atin ay manatili tayong mahabagin sa ating kapwa. Bigyan natin ng pagkakataon, kasi yun lang din naman ang hinihingi o kadalasan. Kaya nga sabi din ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, mamuhay tayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mahabagin, maibigin, yung magmahalan, magpaumanhinan, ito yung mga ugali na dapat na mas pinaiiral kaysa ang ugaling maging judgmental. Lahat naman po ay mayroong pagkakataon na ibinibigay ang Diyos sa atin. Ang problema lang natin ay kung nakakalimutan natin na tayo rin naman ay naging recipient ng habag ng Diyos. Lahat tayo na narito, nawa maituring din natin ang ating mga sarili na tinawag lang tayo ng Diyos. Na nangangailangan tayo ng Diyos. Alam niyang kailangan natin siya. Kaya nga, si Jesus mismo lumapit kay Mateo. Kasi wala nang ibang lumalapit. So, kailangan ni Mateo ng isang tao na mapaparamdam sa kanya na po pwede pa siyang tanggapin, pwede pa siyang mahalin, pwede pa siyang pagbigyan ng bagong pagkakataon. Kaya nga dito, siguro, dito sa kanilang salo-salo, ito na siguro yung kanyang despedida. Magpapakain na, aalis na, may bagong buhay na siya eh. Kaya lang, siyempre yung mga tao, ang tingin, nakikisalo sa Jesus sa mga publikano, mga makasalanan. So, dahil hindi nga nila nakikita ang kanilang sarili na nangangailangan kay Jesus. Kaya sineseparate yung sarili. Dinidistansya ang sarili. Kasi ang tingin sa sarili, hindi namin kailangan. Kasi mabait na kami, okay kami, hindi kami makasalanan, hindi kami gumagawa ng kasalanan. Hindi kami katulad nila. Parang ganun ang nangyayari. Kaya sana po, sa patuloy natin pagdalo ng misa, mas makita natin na tayo ay tinawag ng Diyos
dahil tayo ang unang nangangailangan makaramdam ng habag ng Diyos. At pag hindi natin yan natanggap, hindi natin yan naramdaman, hindi rin tayo makakapagbigay ng habag sa taong dapat natin pagbigyan. Amen?